Nako, eto na mga kaubayan na finish na. Gulat sila dito, BP Sara bagong pasabog. Nagsalita na Gloria. Aba, yan po ang ating alamin mga kaubayan sa video ito. Pero bago po natin yan simulan mga karabin natin, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At etong pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At eto, nako. Talagang ewan ko sa inyo kung anong reaction nyo dito. Isa pong analyst mga kababayan na si Professor Antonio Contreras. Ayan, Contreras, ayan. Sabi niya po dito mga kababayan sa kanyang pahayag, Robredo panalo kay Sara kung may endorsement ni BBM. Aba, teka lang. Pupusta tayo dito. O sige nga. Anong pusta nyo dito mga kababayan? Kasi yung iba, nung panahon po ni former President Duterte, no? Nung tumatakbo pa lang si former President Duterte, sabi ng iba, kapag nanalo si Duterte, aalis ako ng Pilipinas. Ayaw ko nang tumira ng Pilipinas. Eto, Contreras. Kung totoong analyst ka at mayroon kang paninindigan sa sinasabi mo, pwede ba? Kapag nanalo si Leni Robredo kay BP Sara with the endorsement of BBM na sinasabi mo, pwede bang umalis ka na ng Pilipinas para mabawasan naman yung mga tanga? Para mabawasan naman po yung mga tanga, no, na mga panatiko. Dito po sa ating bansa, 'di ba? Para mabawasan lang mga kababayan. Total ikaw naman ang nag-i-insist, 'di ba? Hindi naman namin sinabi, mananalo. Hindi naman namin sinabi yun. Pero ikaw naman ang nag-i-insist. Pwede ba? Yun na lang ang kondisyon natin mga kababayan dito kay Contreras. Umalis siya ng Pilipinas kapag nanalo si BP Sara sa 2028. No? I-endorse na kung sino mang i-endorse ni BBM mga kababayan. Pero wala ang layo ng analyst ka ba talaga? Did you analyze the situation before you give your conclusion? No? Parang hindi naman No? Biruin mo negatibo po ang trust rating and any ratings ng Pangulo ngayon. Tapos sasabihin mo, pag in-endorse si Leni ni PBBM, mananalo. Not unless mga kababayan kung mayroong mangyaring, di ba, mekos dyan po sa COMELEC. Alam naman po natin ang COMELEC mga kababayan, di ba? Mayroon pong nangyayaring mga himala dyan. Aminin man natin sa hindi, there is a miracles, no? Dyan po sa COMELEC. Ibiruin nyo yung panalo, natatalo. Okay? Yung talo, pwedeng maging panalo, basta gustuhin po ng COMELEC. Diba? Huwag nyo lang tatangkain ganyan ang mangyari kasi talagang magkakagulo siguro ang Pilipinas. Diba? Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan mga karabin natin. Sabi po nito ni Liza, ang sabihin nyo po, if si George Garcia mag-endorse, sure win yan. Yan ang sinasabi natin. No? Pag COMELEC na po, ang COMELEC, nako, dire-diretso na po yan mga kababayan. Pag COMELEC, ang COMELEC, ayan sabi din po ni Mr. Good Vibes, good luck sa mga tatakbo sa 2028. Of course, if i-endorse ni Sir, si King BBM, si Madam Leni Robredo, panalo na ikaw, paman i-endorse ng Best President, di ka pamanalo. Talaga ba? Best President mga kababayan. Sabi niya po dito, we love BBM, the best, malinis. Nagmalinis pala. Akala ko naman malinis talaga. Ayun pala nagmalinis pala, no? Kasi nga sa bawat issue na kanyang kinaharap mga kababayan, lagi pong naghuhugas kamay si President Bongbong Marcos Jr. No? I-admit man natin sa hindi, yun po talaga ang nangyayari, no? Always in denial po sa mga nangyayari. Kung hindi nagdi-deny, walang alam. No? Walang alam sa mga nangyayari. Naging presidente ka pa kung wala ka naman palang alam. Diba?
Anyway, ano po ang inyong masasabi dito sa sinasabi po ni Contreras, political analyst na hindi marunong mag-analyze, no, ng mga nangyayari sa ating bansa? O mananalo daw si Robredo kapag si BBM ay in-endorse siya. Nako po, i-comment nyo na lang po sa baba mga kaubayan. At eto, bago po natin i-play yung video mga karabin natin, eto pasadahan muna natin to, no? Ito pong si Trillanes, binuko po ng kanyang dating kasamahan sa Magdalo. Oh. Sabi po dito kasi ni Walter Manalansan, mga kababayan, isang ex-marine, nakasama po ng Brave 18 mga kababayan ha. O ito pong si Walter Manalansan. Sabi niya po dito, sinungaling po talaga yan. Si Sonny Trillanes, sir. Ha? Paanong hindi siya sinungaling? Kasama ko yan sa Magdalo. Biruin mo. Ha? Sarili mong kasamahan sa organisasyon ninyo. Sinusuka ka na, Trillanes, dahil sa iyong pagiging, hindi ko alam kung anong matatawag natin dito kay Trillanes. As tinatawag ito ng ibang aso, na buang, hindi ko alam. Kayo na lang pong bahala kung ano pong itawag nyo kay Trillanes. Kanin, sundalong kanin, di ba? Yun ang tawag sa kanya eh. So, paano natin pagtitiwalaan or paniniwalaan itong si Trillanes kung mismong kasamahan niya po, no? Ay ayaw nga siyang kampihan, di ba? Supposed to be, dapat kampihan ka niyan eh. Kasi parehas po kayo eh, brotherhood kumbaga, di ba? Pero wala kang kakampi Trillanes, no? O ito po, magbasa po tayo ng ilan po sa naging komento ng ating mga kaubayan. Sabi po dito ni Draw, sabi po, magkakaalaman yan pag nasa korte na kayo. Ha? Gamitin ng utak kung gagawa ng kwento. Dahil kung magsuhol si Trillanes sa taga-ICC, ang susuhulan ay yung mga ICC, judges. Ha? At hindi yung investigator lang. Mali. Investigador ang dapat mong suhulan eh. O, bakit? Kasi yung investigador po ang nasa ground. Hindi naman po nasa ground yung yung mga judges eh. Kaya yung judges, mga kaubayan, magre-rely lang po yan sa investigador, di ba? Not unless kung parehas po silang binayaran. Yeah. Sabi pa po dito, at never makikipag-convene yan si Trillanes at makabayan na grupo ni Saldico. Ha? Dahil liberal ang ideology ng mga yan. Kaya imposible ang kwentong barbero ninyo na tatanggap si Trillanes ng perang iligal dahil may prinsipyo. Anong prinsipyo? Niloloko mo ba kayo? Prinsipyo? Anong prinsipyo kay Trillanes? Sige nga. Unang-una, eto yung sa Fish Philippines si mga kaubayan. Si Trillanes yung may niyan eh. May kinalaman dyan si Trillanes eh. Oh. Kung prinsipyo pang pag-uusapan, bakit hindi niya dinisclose sa publiko kung ano man yung kanilang mga pinag-usapan nang paulit-ulit po siyang pumunta sa China, di ba? Pinagalitan pa nga ni Enrile, nasaan ang prinsipyo mo? Pinagalitan ka na, ayaw mo pa rin magsalita. Nag-walk out mga kababayan. Di ba? So, ayan mga ka-review natin. Ano po ang inyong masasabi dito kay Trillanes? Just comment down below. At eto na nga. Pasalahan na po natin yung video mga ka-review natin at bigyan po natin ng reaksyon. Pasok. Sara, binanggit na ang BP niya sa 2028 BMO. Yan. Nako, eto. Yari na. Tignan natin to, pag-usapan natin to. Dahil dito, siguradong magsisiputok na naman ang butsi nitong mga dilawan, pinklawan. Nako. Maggugumahol na naman sila kung anong strategy gagawin nila kay BP Sara. Mag-iisang buwan na nang ibunyag ni Vice President Sara Duterte ang plano niyang pagtakbo bilang Pangulo sa 2028. At habang papalapit ang butuhan, unti-unting nagpapahiwatig ang bise kung sinong makakasama niya sa eleksyon. Grabe no, memoryado po ng mainstream media kung kailan talaga pinaputok ni VP Sara yung kanyang yung kanyang kandidatura for 2028, no? So, updated po sila at I think tinatrack nila yan ngayon kung kumusta na kaya yung ng pulso ng bayan, di ba? Nako po.
unti-unti nang nagpapahiwatig si BP Sara. Yan ang sabi ng reporter. O, kilala natin yan na talagang... sige. Si BP Sara, unti-unti na nagpapakilala ng kanya naging BP sa 2028. Sa tingin ninyo, sino? Sige. Lagay nyo sa comment section. Siyempre, si Senator Marcoleta ang nasa isip natin, di ba mga kabayan? Oh, meron pa bang iba? Oh, yung iba kasi sabi, si Senator Amy Marcos, no? Aba, anong malay natin kung si Gloria Macapagal Arroyo pala mga kababayan? Si former President Gloria Macapagal Arroyo pala ang maging vice presidente ni President Sara Duterte sa 2028, di ba? There is always possible things, no? Na pwedeng mangyari mga kababayan. Na ang hindi niya pinangalan ng running mate na hindi pa raw desidido kung tatakbo bilang vice-presidente. Antayin na lang natin yung desisyon niya. Huwag na lang natin siya guluhin. Baka atakihin siya. At ngayon, ang 4 na personalidad na lumapit na rin daw kay VP Sara. Yan ay para naman mapabilang umano sa kanyang senatorial slate. Usap-usapang isa dyan si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Nako, Attorney Rowena Guanzon, lumapit kay VP Sara. Aba, anong masasabi niyo dyan mga kababayan? Isa lang pong masasabi ko dyan, suportahan po natin pagdating po ng 2028. The best dyan, ay eto, she is not considered noon na DDS. Pero habang tumatagal, linalabanan niya yung korupsyon. That is the very first na napansin po natin dito kay Attorney Rowena Guanzon. At yun po ang nagustuhan natin sa kanya. So, whether or not lumapit po si Attorney Rowena Guanzon kay Vice President Sara Duterte, pagdating po ng 2028, suportahan pa rin po natin siya, mga kababayan. Okay? Pero nang matanong yan sa vice, Allergic ako sa mga politiko ngayon. So, i-consider lang nila ako. sinabi niya lahat yan sa isang pop-up exhibit sa Davao City nitong Sabado, kung saan kasama rin ni VP Sara ang kanya umanong mentor at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Nako. Ayan na po. Lalo manggagalaiti. Sasabihin na naman nila, di ba? Alam mo, si Defensor na may kinalaman dito sa 18 ex-Marines. At alam naman natin na si Defensor ay bata ni Gloria Macapagal Arroyo. So, kaya pinalabas itong 18 Marines. Ngayon, kasama si GMA. Nakaw. Eto ang nakikita ko dito. Parang gusto nilang pikunin talaga no? Itong mga kalaban nila sa politika. No? Gusto nila talaga nilang pikunin ng pikunin. No? Para siguro mapilitan talagang magsalita. Kasi from 18 Marines, no? To Defensor, tapos itong si General, no? Hermogenes Esperon, di ba? Na dating mga tuhan ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Tapos ngayon mababalitaan po natin Vice President Sara Duterte kasama po si former President Gloria Macapagal Arroyo. Talagang sinasadya niyo ba na ganito ang mga mangyari para mainis talaga itong mga nayupak na mga congressman sa inyo? Di ba? Bukas, yung mga dilawang political analyst daw. No, wala namang na-analyze kung hindi siraan lang ang Duterte. Hindi po political analyst yung mga dilawan, Yung mga hindi nyo nagtututbrush na mga political analyst. Ano po yan? Propagandist. Sigurado, manggagalaitin na naman dito kay Gloria. Sigurado yung vlogger na walang alam kung hindi interview lang. Maggagalaitin na naman kung sino-sinong mga politiko. Si Boying. Sasabihin, kita nyo? O si Ombu. Sige, mang-asar ka pa, Sara. Bakit? Nangasar si Sara? Alam niya hindi siya nabigyan ng maleta. Alam niya malinis siya. Diba? At alam niya yung mga dumidikit sa kanya, kailangan wala ding bahid. Giit ni Arroyo, hindi raw dapat pinepersonal ang impeachment tulad na lang ng kinaharap ngayon ni VP Sara. Proceedings 4 times. Such mechanisms should neither be personal nor political theater. It is important that those in charge conduct the proceedings with sobriety, fairness, and fidelity to the law. Speaker Boydini has said that
the hearings on the impeachment complaints will be tackled fairly. The eyes of the Filipino nation are upon us in Congress. Ayan, so malaki pong issue na humihina na po itong impeachment ni BP Sara sa Kamara. Kaya nga naman napansin nyo, last year talagang naggugumahol sila na mapa-impeach si BP Sara. Kaya lang hindi nga tinanggap ng Senado at hindi tinanggap ng Korte Suprema. So yan mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Just comment down below at syempre wag pong kalimutang i-like at i-share po ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.